Ang topic ko ngayon ay masaya ako dahil ang INC ay nagdeklara na magkakaroon sila ng rally. Ang frustration ko ay how many religious denominations are there in the Philippines? Ang INC lang ba ang nakakaalam na ang corruption sa Kongreso ay todo-todo? INC lang ba ang nakakaalam na tayo ay ninakawan ng 25 tons of gold? INC lang ba ang nakakaalam na ang PhilHealth, ang GSIS, ang SSS ay ninakaw ng ating pangad na presidente? How many more religious leaders come and join the INC? Sino ang sinusunod nyo? The will of God or the will of the Allah or the will of the devils residing in Malacanang? Gumisip na tayo bawat Pilipino. We only have one country. Isa lang ang bansa natin. Kailan pa tayo nanakawan muli? Marcos noon magnanakaw, ngayon mas magnanakaw ang Marcos ngayon. Ako, pangkaraniwan tao lang ako. Paglabas ko sa daan, nakakakita ko ng, siyempre, kwento ko lang sa iyo, isang nagtutulak ng kariton. Kasama ang pamilya. Minsan, tinanong ko siya, saan kayo nakatira? Tinuro niya sa akin ay sa riton. Mahina daw. Mahina? Oo. Turn on. Minsan, naglalakad ako sa kalsada. May nakita akong isang pamilya. Nagkakarito, nagkakalakad. Tinanong ko yung ama, sabi ko, saan ka nakatira? Tinuro niya sa akin yung karito. Kasi nasa harapan siya na ng cover court eh. Kasi sabi niya sa akin, kaya sila nasa cover court, yung kanilang needs, yung maliligo, ay nagpapaalam sila dun sa nakasign dun sa cover court. Samantalang itong tao na ito, sabihin na natin, na kumikita ng 170 pesos sa isang araw, nangangalakal siya. Yung 70 pesos, panilili doon sa labas. Yung 100, ipapasok niya sa isang tindahan na may resibo. Ang isang resibo sa tindahan may VAT po yan. Magkano ang VAT ng 100 pesos? 12 pesos. I-multiply mo yan sa 365. It is almost 4,300 pesos. Itong pera na to ng isang mama na walang nabubuhay sa kanton, nanakawin pa sa Kongreso, nanakawin pa sa Senado. Wala ba kayong awa dyan? Kaya gaganda ng mga damit nyo, nakasignature pa kayo. Ang relo nyo mahirap bigkasin dahil masyadong mahal. Nasaan ang inyong mga puso? Nasaan ang inyong mga kaluluwa? Itong mamang ito na walang bahay na nangako ng ating presidente na 1 million houses na kanyang ipagagawa bago siya mahalal. Nasaan na ngayon yun? Ni 300,000 ata, wala pa. Sino ang kanyang kontraktor sa nagagawa ng housing nito? Mga kapwa ko Pilipino, magising na po tayo. Wala na tayong pera after 3 more years. Pag si Marcos pa ang naging presidente natin hanggang matapos ang 2028. Wala na po tayong pera. May mga religious leaders, pasensya na po kayo. It's about time na sundin natin kung ano ang totoo. Alam niyo namang malinong-malina ang presidente natin. Saan pa kayo papanig? The will of God or the will of the devils residing in Malacanang Palace. Yun lang po ako. Tandaan niyo muli, Goliath was defeated by David because God prepared David. Yun lang po. And I know we will win this battle. It's only a matter of days. Natatandaan ko nung nasa EDSA kami, kakaunti kami. Merong kasabihan sa scriptures, from small thing comes which is great. Kakaunti tayo, kakaunti ang nagsasalita na katulad ko. When INC came out, it will be another Guinness Book of Records. Noong nakaraang rally ng INC ay Guinness Book of Records. More than 1.5 million. Siguro naman, in 2 million people coming out from their houses, matatao na si Bongbong.
Bongbong Marcos, isa ka lang. We are 120 million Filipinos. Nagmamakaawa na kami. Maawa ka naman sa amin. Kasi yung hirap namin, hindi mo natanas. Kaya ganyan ka. You are mentally not sound. You're physically not capable. Please, step down na. Kailangan ka na namin bumaba. Maawa ka naman sa amin. Ibigay mo sa isang successor na pwedeng maging presidente. You are not capable of being a president of this republic. We have only one country and we have to love it. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa mga salamat. Salamat din po. We will win this fight. Thank you.